Hi guys! So for today's vlog, papakita ko naman kung paano ko nagawa itong Star Wars cake. Ayan. So umpisahan muna natin sa paggawa ng mga fondant toppers. So merong characters na pinili si client. So may pinaggayahan din ako ng mga design nito kasi may binigay namang sample ng cake na gagayahan. So dito nga is inumpisahan natin yung unang character. So pasensyahan nyo na guys, wala kasi akong gloves, naubusan ako ng gloves. So naka bare hands ako. Pero I'll make sure naman na malinis po yung hands ko dyan. Medyo naging struggle lang ako nung pagdating dun sa mga black color kasi nga dumikit na siya talaga sa fingers ko. Kaya parang ang messy na niya tignan. Pero malinis po yung hands ko dyan. So, eto na nga yung sa paggawa din ng mga fondant toppers na ganyan. Syempre, dapat sanay na sanay ka na sa paggawa ng mga details na ganyan. Lalo na yung mga topper na pang 3D, yung mga human topper na ganyan, iba't ibang faces. Kasi kung hindi, mahihirapan ka talaga. So, ang gagawin dito is practice talaga. Nood-nood ka din ng ibang mga nagbablog ng paggawa ng mga faces, ng body. So, para mas mapadali din yung paggawa mo ng ganyan. So, sabi nga nila, 'di ba, practice makes perfect. So, ako honestly talaga, kung walang gagayahang mga reference, ganyan, yung walang ibibigay yung client na paggagayahan, hindi rin naman ako talaga ganun na sa isip ko lang is makagagawa ako ng ganyan. So, maganda lang talaga is may binibigay ng sample na gagayahan. So, madali mo na lang siyang magagawa ng paraan kung paano siya magiging kagaya nung binigay ng client. So, eto nga, sa paggawa din ng fondant is tsatsagain mo din. Kung wala kang tsaga, so, ipagawa mo na lang sa marunong gumawa. So, ganun siya guys. And 3 days before the cake, dapat nagawa mo na rin talaga itong mga toppers para hindi ka na masyadong ma-stress. Kasi medyo mahirap din yung paggawa nung pinaka-fondant cake na base natin. And sa mga letters naman, may nabibili namang mga molder talaga. Kaya lang dahil iba yung design ng mga letters, nag-cut na lang ako ng ganyan para masundan yung pinakagagayahan natin. Then, ito naman, dun sa paggawa na po ng cake, nag-slice ako ng per layer kasi pag nagbibake ako, 2 inch yung kapal niya. So, hinahati ko na lang siya sa gitna, then saka ko siya pinapatong-patong. Bali, naglalagay po ako ng filling every layer na chocolate, saka ko siya babalutan ulit ng chocolate dun sa outer. So, first coating, second coating, third coating, umaabot pa ako ng fourth coating para lang maging maganda yung kalalabasan ng cake natin. So, dapat, every now and then, ilalagay mo siya sa ref, patitigasin ng konti, mga 3 minutes lang naman para kapag ka nilalapat na siya is, ayan o, yung kapag ka ini-scrape na natin siya, magkakaroon siya ng magandang kalalabasan, magiging pantay siya. Kumbaga, stable na stable yung chocolate natin para pag nilagay na natin yung pinaka-fondant, hindi siya bukol-bukol. So, ito yung pinaka sa first layer natin, ito na siya, nilagay ko na. Same procedure pa rin naman. So, kita nyo, 'di ba? Naglalagay ako ng chocolate, and then, ano siya, from time to time, ulit na naman, tapos ilalagay ko siya sa rep, tapos kikinisin ulit. So, ganun yung paggawa ng fondant, guys. Hindi siya basta-basta kasi kailangan maging maganda din yung kinis ng chocolate pagka nilagay natin siya sa cake. Kasi dito lalapat yung pinaka-fondant natin. Hindi siya pwedeng mayroong bukol-bukol. Dapat lapat na lapat siya para pagka nilagay na nga natin itong fondant, maging maayos siya. And then dito naman sa paggawa ng fondant, dapat expert ka din guys. Hindi pwede yung ngayon mo lang gagawin, nagpa-order ka ng cake, tapos gagawa ka na ng fondant. No. Dapat mag-practice kang maigi. Na-try mo muna sa birthday ng pamilya mo bago ka magpa-order. Kasi napakahirap niyang gawin guys. Kahit nga ako minsan, struggle pa rin ako. Lalo na yung ganitong taklob ang style ng fondant. Ayan, mahirap siyang gawin. Matagal mo siyang aayusin. So, kala nyo lang dito sa video is napakadali lang niya. Pero pag actual na, mahirap siya guys. So, tsatsagain talaga siya. Sa fondant, tsaga ang kailangan. Patience, ayan. Hindi siya pwedeng sukuan. So, yun. Also, kailangan mo dito ng lakas ng katawan kasi guys, mas matigas pa siya sa minamasa mong tinapay. Iba po ang fondant. At saka madikit siya. So, hindi siya kagaya ng mga tinapay na imamasa mo, is madali lang siyang gawin. So, tignan mo, kita nyo, diba? Yung puwersa ko talaga. So, ganun siya, guys. Pero maganda siya, nakakatuwa kasi kapag nakabuo ka ng isang fondant cake, nakakatuwa din naman, very fulfilling din sa isang pagiging baker.
Ayan, so ganyan lang siya guys. Tapos ilalagay na siya sa pinaka-cake natin. Ayan, so may mga ways na pwedeng taklob, pwede yung ganyan. Kasi yung ganitong style, malinis siyang tignan guys. Kaya lang nga, maraming cut din ang gagawin mo. Ayan, kikinisin mo siya ulit. So, same procedure pa rin naman. Pero mas nadadalian ako sa ganito. Yung i-attach mo siya sa body, tas sa ibabaw. Unlike nung taklob. Ayan. So, yung itong black na nakikita nyong ganyan guys, gumamit na ako ng airbrush dyan para maging ano siya, maging black. Tapos niretouch ko na lang yung body niya kasi nga 'di ba nahawakan ko siya. And then nilagay ko na itong mga design natin. So ayan. So kaya nga 'di ba sabi ko i-prepare niyo ng maaga yung mga design para pag nagawa na yung cake ididikit na lang. Yung paglagay naman ng mga toppers sa ibabaw is gumamit ako ng stick para maging stable siya sa pinakaibabaw. Ayan, hindi siya matanggal. Anyway, ito na siya ng matapos. Don't forget to subscribe guys. Thank you!